Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo git sa Maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag gutom sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di kaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa natahuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Pabian, welcome sa isa naman kedisyon sa pagpalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sa Webes, Hulyo 3, tuig 2025. Happy birthday sa akong magulang si Julian Perez. Talaga sa ulog siyang kaadlawan. Sa kinahanglan, mabatian kita live sa 585 kHz silisuan sa inyong radyo. Subuman sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Ulog na kita until 9:55 in the morning, mabiyan sa pagdulong sa mga balita ka mga issue diri sa Western Visayas. Subuman sa pila ka mga impormasyon sa palibot sang pungsod Pilipinas. Ako ang inyong alagad mga biyan, JP Herbas. Sa atong mga sugitag palamati, gikan sa Loretoy nga probinsya sa Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental. Bayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw tuman mabiyan sa isa ka med-ayad adlaw ang atong mga Filipino overseas living abroad and overseas Filipino workers. Nadaga upod sa aton sini nga pagpangalagad online. Sa aton nga mga balita mga biyan, sa balita nasyonal, ginpanindugan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre nga dapat tutukan ang impeachment trial sa panagutan kag hindi sa teknikalidad para maghulag na ang proseso. Sunod sa mabalidha ang mga pumuluyo ang nagakadihado pangod wala nagahatagan sang kasanugan ang mga panamangkutanon kaangay sang paggastos sang confidential fund. Sunod pa kay Asidre, ay mo kuntani nga istoryahan na lang ini sa mismo nga hearing ang issue sa technical. Angay siyang ginapangayo nga sertifikasyon sa 20th Congress nga pamatuod nga gusto pa sini nga padayunon ang hearing. Suno kay Asidre maatag naman nga naubra sa 19th Congress
ang parte sini sa proseso kag na-impeach na ang Vice Presidente. Dugang pa niya ang mga pamangkutanon nga dapat hatagan sabat. Abo ang nahanungod sa kung dapat pa bala maghulag ang ining trial. Di ang aligasyon batok sa presidente o sa vice presidente, lalo na sa issue sang confidential fund. Dugang pa niya ang mga seryosong aligasyon kaangay sini ang pagpamahog sang vice presidente na patsyon ang presidente, ang first lady kag ang speaker ang nagakadapat lang atubangon si sa kapatas nga trial kag hindi dapat likawan gamit ang mga teknikalidad. Dugang pa niya si Dre, apisar nga hindi niya luyag pangunahan ang mangintikang sang 20th Congress. Nagapati siya nga madamo sang mga mamalida sa Kongreso ang nagasuporta sa impeachment kag wala sa mangin pagbag-o sa posisyon sang malubo nga panalgan. Samtang ginpasaka na sang Department of Social Welfare and Development ang blue alert status sini bangod sang pamahog sang low pressure area kag sang tropical depression sa silangan sang extreme northern Luzon. Pero sa DSWD halin sa white alert status, ginpasaka ni sini ang alerto sa ila Disaster Response Command Center. Hindi para masiguro ang madasig kag matalunsay nga paghatag sa nakaigo nga bulig sa mga maapektuhan sang malain nga panempo. Dugang padiri ginpasalig man sang DSWD nga paraw ng ilang pagbantay sa sitwasyon sa bugos nga Pilipinas kag nagapakig-angot na sa mga field offices. Una na nga ginpasiguro sang DSWD nga may nakahanda ini nga 3 ka milyon ka family food packs para sa mga maapektuhan sang anuman nga kalamidad. Samtang tingog pwersa ang Philippine Coast Guard kag Department of Justice sa pagpahugot sang pagpatuman sang layi sa kadagatan. Hindi pinaagi sa tatugadaw nga training sa Tagaysay City. Ang training o kung paghanas mabiyan ang gintiguluhan strengthening maritime law enforcement ginpangunahan sang Coast Guard 12 sa pagpamuno ni Captain Nomi Kayabyab sang Philippine Coast Guard kag gintambungan sang 25 ka station commanders gikan sa 16 ka Coast Guard district sa Pusod. Sino kay DOJ Undersecretary Jesse Andres kag Commodore Oliver Tanseco sang Coast Guard Investigation and Detection Management Service katuyuan sang paghanas nga pabaskugon ang kapasidad sang mga commander sa investigasyon kag mapaugot ang korelasyon sang DOJ kag Philippine Coast Guard. Kaupod ang 11 ka DOJ prosecutor kag isa ka legal officer sang Coast Guard ginadusok sang programa ang mas madasig kag epektibo nga case build-up kag prosekusyon. Santo man sa Department Circular number 20 sang DOJ. Ang tikang ang kabayan sang suporta sang Philippine Coast Guard kag DOJ sa kampanyang Bagong Pilipinas ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga katuyuan nga obrahon nga mas mapag-un kag epesyente ang maritime law enforcement sa pungsod Pilipinas.
sa Radyo Pilipinas alas 9:13 sa aga sa Western Visayas mabiyan nagapanguna karon nga balita ining paglain pamatsyag sa pila ka mga estudyante sa Antique. Tapos ginpahayag nga nakahaklo sang isa ka foul odor samtang nagapadayon ang ila sila nga pag-eskwela kahapon. Ibaluon naton ang pila ka mga updates ng siniiyang report. Di kahapon mga abyan, no, nagapangayo man sa bullying ang bag-o nga amay sa probinsya sa Antique, si Governor Paulo Javier, asking for the support sa mga hospital kay ban pa nga mga maayong nga tigipusoon nga magpalabot sa bulig kay ginakulang ang pila ka mga supply at kagamitan ng balay bulungan sa diing gindala ang mga apektadong estudyante. Agari sa Iloilo City, nagpabutyag sa iya sining kabalaka kag pagsuporta si newly elected Mayor Raisa Tranias. Pero naton sa report ni General Baclay kung ano ang bulig sang Iloilo City Government dito sa Sibalom, Antique. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Jeep, ginapahanda na ni Mayor Raisa Treñas Chu ang medical team nga ikapadala sa Iloilo City Government dito sa probinsya sa Antique kasunod sa sining natabo nga pagkahaklo sang wala pa mahibaluan nga chemical sang pila ka mga pumuluyo kag residente sa Pisanan National High School. Suno kay Mayor Raisa Treñas nga ilagid na batian ang panawagan sang governor sa probinsya ng Antique ni Governor Paulo Javier nga ginakulang sang hospital beds kag mga bisan pa sang mga hulot no ang pila ka mga pasyente dito. That's why nga sila ang naghahanda na sang ilang teams composed ini sang mga medical team. Of course may ara si mga nurses kag kung ano pa nga mga support staff na igapadala dito sa may bahin sang probinsya sang Antique. Ang ini nga pagatubang sang probinsya sang Antique may kang tanan sa chemical incident isagid ka ginakasubo sang aton siniya nga alkalde no kag sa ilang bahin ila nakitaan ang kahigwinan sa pagpadala sang bulig dito ya sa may bahin sang probinsya sang Antique. Kay kun di ta magsala Jeep, no, may letter nga ginpadala ang governor sang Antique. Address ini sa Department of Health pagi kay Director Annabel Yumang ang kinanglan nila sang dugang nga doktor kag nurses para sa duha ka mga ospital na overwhelmed subong sa kadamuon sang pasyente. Kag ini ang nangin basihan sang Iloilo City sa pagpadala sang ila sinidugang nga mga personnel padulong dito sa may probinsya sang Antique. So looking forward nga kung tani suno sa alkalde nga maano na ma-manage na kay magtahaw na ang sitwasyon dito kag wala gid sang wala sang mag-critical o kung maglain ng pamatsyagan kag makabalik gid sa normal ang klase sa Pisanan National High School nga subong kung kita magsalagin anunsyo sa DepEd nga ipa-alternative delivery mode lang anay ang klase sa sining nga mga bulutuan. So all out support gid ang syudad sang Iloilo sa sining ginapangatubang karon nga challenge man sang probinsya sang Antique. Diyan na-mention bala ni Mayor kung ano ang komposisyon sa sining medical team nga igapadala dito sa Antique kag saan o ginalauman ang pag-deploy siyang mga ini. Subong adlaw ang ining anunsyo ni Mayor Treñas no nga magapadala sang team dito kung ano ang komposisyon kag kung pila ka bilog gina-finalize pa ini sa aton sining City Health Office. Kay nagadepende ini sa need man kag sa possible request kay may mga obligasyon pa man sa gyapon no nga ginatubang diri ang aton siniya nga City Health sa bahin syudad sa Iloilo. So kumbaga may mga mabilin man siguro jeep no kag may mga LGUs man mo nga nakapadala na sang ila sining advance nga bulig. So laban-laban may ano ini kompleto man ini nga aton sining medical teams
may mga nurses, base may doktor man, kaya specified mo sa letter nga kinahanglan ni Governor Javier dito sang dugang nga doktor kag nurses. So laban-laban mga personnel gid ang kinahanglan, especially nga ang check-up, ang pag-establish ng triage, tama gid ka importante. Especially nga overwhelmed sang pasyente, ang duha ka mga major hospital including ang Angel Salazar Memorial Hospital nga muning lugpaan gid sang tanan ng mga pasyente sa probinsya sang Antique. Samtang dyan kahapon ang inaugural session sa Iloilo City Council. Kamusta dyan ang development sa siniiyang inaugural session? Nangin matawhay, perfect attendance, kag masulhay ang ining una nga ang inaugural session sa sangguniang panglungsod. Ginhiwat kahapon sa legislative building. Pero isa lang ang na-notice naton, Jeep, kay siguro kadamo sang gusto man magtanaw sang inaugural session. Medyo gutok gidya. Obvious katama ang pagkagutok sang area. Kag kung tanawon mo, ang ining bag-o nga legislative building compared sa old session hall, medyo kitid gawa, no? Kaya halimbawa mag-extend ka sa gamot mo, magdupa ka lang sa gamot mo. Ang mga city councilor nagadikitay dayon, nagabungguanay dayon ang ila sini nga mga lamesa. So far mo na ang sitwasyon dito. Kag bago nag-open ang inaugural session, may ara na isang pre-session ang aton siniyang mga konsyal nag-inistoryahan ini sila, no, sa kasubong sang flow sang mangin session sang 12 sang gunian panglungsod. Kag napilian bilang majority floor leader kay gin propose ini sa konseho ang ila subong nga majority floor leader amo si Attorney Rex Sarabia. Amo ang ginpili sang konseho nga mangin majority floor leader. Kag assistant floor leader amo si City Councilor Romel Doron Jeep. So sa likod sina ang aton man siniya nga ginabantayan dira bangod nga sa bahin sa aton sini nga BC alkalde, medyo may mga ginayo pa ini sila nga kung pwede palapadon ng ila sini nga opisina. Kay sa aton kapag monitor ang SP Secretariat kag ang Vice Mayor's Office ini sila, magadunganay sila sa 6th floor. Kinugamay mo lang ang space do 80 ang empleyado sang sekretariat sa bahin sang Vice Mayor naton do ara sa 30 plus. So nagaayo sila nga kung pwede madugangan sila sang dugang opisina parang pang-accommodate sa ila siniya nga mga staff. Jeep. Kag ini daw gin mayara na sa gipapanaog nga order diri si Mayor Raisa Treñas nga dugangan ang opisina, ang area sa opisina sang Vice Mayor Jeep. For guidance, Jen, ini nga session hall sa atong sining Iloilo City Council, ano ni siya nga floor sang bag-o nga legislative building? 7th floor ini siya. Ang session hall ara gid dinhi sa 7th floor sang aton sini bag-o nga legislative building. Pero bangod nga yari pa lang sa transition sang sayluhanay, medyo masiling naton daw hindi pa gid kompleto, no? Ang mga opisina na check naton wala pa mga kurtina, may aircon pero wala sang proteksyon sa adlaw. Ang elevator nga 3 ka units, isa pa lang ang ga-function. So kung magsaka ka da, magdinunganay ka mo, loaded gid ang elevator. Kag bisan ang bridge nga nagka-connect sa City Hall sa Legislative Building, wala pa na ma-open. I see. So medyo hindi pa gid fully furnished ang Legislative Building, pero gin-target gid ini nga magamit sang nagdigad no? Last na session ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon, amo tong first time nga gingamit ang ining session hall sang legislative building Jeep. So sa karon ko tanawon mo ya ang mga gamit, wala pa na sa mga lamisa, sugid pang paslak lang daanay. Kay ang transfer will take time kag hindi amo nakadasig ang paghakwat sang mga gamit kay elevator mo pa mo. I see. So amo nang sitwasyon subong sa legislative building kumbaga daw palawigon mong pasensya mo sa mga adjustment nga paghimuon kay hindi lang man isa ka opisina nga sa Iloda. So from Office of the Vice Mayor,
ang aton nga city agriculture, ang mga EAs magasaylo man dira. So nagabinunggoanay kumbaga, no? Ulat ka kay isa lang ka elevator ang makargahan mo. Ang capacity niya siguro sa ara lang sa pulo. So pulat-pulat gid, no? So medyo amo nang present situation dira sa may legislative building, Jay. Jen, aklarohon ta lang ang session hall, ano siya, nagaisahan no ni siya nga hulot sa bahin sang 7th floor o kung may mga opisina pag na sa palibot. May mga opisina pagid sa gwa si DJ, no? Kaga laban-laban iyan asang mga sekretariat dira pero wala pagid sa naga-occupy. Ang gina-utilize ng subong nga space isa mo nang iya ka session hall. So may mga opisina sa sulod pero wala pa sang ga-occupy, mga bangko pa lang na ginapasaka. Mga kurtina gani wala pa mapamutangan. Do amo sina ang sitwasyon dira sa may sulod iya sang legislative building kay kundi ta magsala ang may proper turnover pa ni nga himuon pero gingamit na ang building kay pwede naman magamit ang pila sinika portion. Ang gina-finalize na lang gidira ang elevator abi kung magamit lain gid kung 3 ka bilog. May option ang aton nga magasaka dira pero for now wala nay pasensya gid ang kinahanglan man para nga may mahangpan man na kay una-una gid mo. First pa lang ini nga pag occupy sa mga offices dira sa may legislative building, Jay. Napamangkot ko kung may ara sa mga hulot ba outside the session hall. Kaya kung ako magtanaw dyan, doon kagamay ka session hall. Kung ikumpara sa daan nga session hall, o doon malapad-lapad sa kung ano. Pero doon ka lipot, kumbaga sang alin sa pulungkuan sang vice alkalde, tugtog sa ulihing nga pulungkuan sang mga konsyal, doon ka lipot lang ka distansya. Compress gid katama. Amo gina ang nakita naton nga sitwasyon sa session hall. Tama gid ka kakitid kumbaga no ang ining space plus pa sang may mga magsesyon kami mga gatan-aw gina. May mga resource speaker kapag gina-invite, may mga kumbaga may mga ginapatawag kapag nga mga bisita. Medyo kung amo na ng sitwasyon nila subong, much more ayhan kung may mga bisita pag sila nga mag-alabutan da dyan. So, laban-laban ti ma-adjust gid na lang ni ang mga sa sulod no sang legislative building kay kadamo sang mga tawo giman nga nagakadto da. Plus pa nga ti ang mga gasisyon ni nga mga konsyal ta, may staff mo na mo. Nag-record mo na sila, nagakuha sila sing picture, tisik-sikanay gawa ang nagakatabo sa area sa sulod sang sining session hall naton na Jay. Kaya ko personally gi-expect ko nga isagid ka floor ang para sa session hall kag do kaangay sang Senado tabalaw kun kamara nga medyo malapad-lapad gid no ang area para sa debate sa aton sini nga mga konsehal pero it seems nga daw imbes nga nag-level up daw naggamay gid ang ila sini nga area. So siguro part naman isang adjustment sa una siguro ti na mo naman sila nga daw wala pa maanad ang kada isa pero sa sige-sige daw maka-adjust naman lang no kapin pa kung ma-plastar na gid sing maayo no ang sitwasyon dira sa may bag-ong legislative building Jeep. So bantayan naton kay ti halin sa nagsugod kadua pa lang nga sesyon ang ginhiwat dira sa may bahin sang legislative building Jeep. Bantayan naton sa ikatatlo, ikaapat kag sa mangin sige-sige na nga sitwasyon sang mga nagapatigayon sang sesyon makatapos sa sangguniang panglungsod 12 sangguniang panglungsod sang Iloilo City Government J. Maraming salamat Jen sa imong balita. Amo madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, update sa bulig ipanabot sang Iloilo City Government sa Banwa sang Sibalom kag subuman sa probinsya sang Antique kasunod sang pagalaing pamatsyag sang madamo nga mga estudyante sa isa ka bulutuhan dito sa Banwa sang Sibalom. So may medical team nga igapadala ang Iloilo City Government as to the number of the composition. Wala pa natumod kag kung ano oras sila magahalin ang bantayan sa iban pa nga mga kahigayunan kag sa aton sining mga balita nga gina-post sa aton nga Facebook page. Oras sa Radyo Pilipinas,
9:28 in the morning. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Samtang kamusta ho naton bangod nga nagluntar ang ining insidente, may klase pa bala ang mga bulutuan dito sa Sibalom Antique. Ibalo naton ang detalye sa sining nga balita upod sa atong education beat reporter Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas, report. Lods, good morning. Lods, good morning. Wala anay no sa face-to-face classes o in-person classes sa pila ka mga buluthuan nato no dira sa Sibalom Antique following man no sang sini nga nagluntad no nga insidente kahapon dira no. So according diri no sa aton nga interview with Sir Nicasio Frio ang aton nga Schools Division Superintendent sa Schools Division Office of Antique, wala anay lods sang face-to-face classes sa Pisanan National High School, lakip pa no sa Pisanan Central Elementary School, kag niara kita no nga duha pagit ka mga buluthuan no nga di malapit man sa sinino nga duha ka eskwelahan kung sa diin no ang mga estudyante na apektuhan gid no kung naka-eksperyensya no sang lain sang pamatsyag. So lakip man diri sa wala sang face-to-face classes ang Nagdayaw Elementary School kag ang Mabini Elementary School. So according diri no kay SDS Frio samtang ati wala pa sa in-person classes umpisa subong nga Webes July 3 mag-shift anay no ang aton nga mga buluthuan sa alternative delivery mode o kon ADM kapareho lang kuno lods no sang nagka-pandemic man no kon sa DET miara kita mi modular kita kag miara man kita sang online classes. So gipamangkot naton diri si SDS Frio until when ini siya no magapatuman sang ADM o kon wala anay no sang face-to-face classes. So according sa iya hindi pa no mabalaan kung until when gid no ang ining pag-ship sa ADM kay kinahanglan nga ma-make sure anay no kag may clearance halin mismo sa local government unit nga safe na nga magbalik ang aton nga mga estudyante sa mga buluthuan. So kahapon pahayag no ni SDS Frio no nga gina-make sure sa aton man nga Department of Education nga naga-coordinate man sila no sa aton nga Department of Health, sa aton nga Bureau of Fire Protection, sa aton nga Philippine National Police and even no, sa LGU naton para nga mahatagan no gilayon sa suporta o kung pagtatap ang mga estudyante. Kag sa mga manunudlo naman lods no wala man gina-required nga magbalik ang aton nga mga manunudlo no sa mga buluthuan no even gani no ang mga pumuluyo no sa palibot sa sini nga mga eskwelahan ginabisuhan man no nga kung pwede hindi anay magwa sa ila panimalay kay para ma-make sure man ang ilang safety. So same true sa aton nga mga manunudlo, pwede sila no maka work from home nga setup according diri sa aton man nga SDS. Biyan na-clarify na naton kay apat ka bulutuan ang covered sa sining suspension na isang face-to-face classes kag mag-aside doon sa alternative delivery mode. Ang ining apat ka bulutuan lunsay may mga recorded man sila nga mga estudyante nga naglain ng pamatsyag bangod sa sining hindi pa ma-determine kung ano ang kabangdanan. Yes. According diri Lods no kay SDS Frio sang aton siya no na istorya or na interview no, duha diri no ang sa Pisanan National High School kag sa Pisanan Central Elementary School. Amo Lods no ang may ara kita sa mga estudyante nga naglain ang pamatsyag kag hindala sa mga balay bululungal, but for the two others Lods no, wala pa siya ginhambal no kung may ara kiti kahapon pag interview naton sa iya gipahayag niya nga kinahanglan nila i-verify kay may iban sa ila Lods no nga for example sa estudyante no sa isa ka buluthuan una wala siya nakabatsyag sa lain sa pamatsyag so nagpuli pero after a while mga 1 hour or 2 hours gindala sa hospital so later na siya naka-eksperyensya sang lain sang pamatsyag so gina-verify nila Lods no kung bala may ara sa mga estudyante nga sa later part gindala pagid no sa mga balay bululungan naton o kung sa rural health unit naton Lods. Naka-focus kita sa estudyante Lods no ang ato nga mga detalye usually ga-mention sa mga estudyante. May we know kung may mga manunudlo man nga naglain ng pamatsyag bangod sa sining incident. Yes, kagapon Lods may nakita kita Lods no nga
post no sa social media kung sa diin no may isa ka manunudlo nga ara man mismo didto sa isa no ka hospital no kag according sa iya Lods naglain man ang iya nga pamatsyag no pero good thing kiti according sa iya na umpawan man siya hindi unlike no sa mga estudyante nga kinahanglan no sang oxygen o kinahanglan niya sang medical nga pagtatak. So ang aton nga mga manunudlo mga around 7 pa lang Lods according man sa interview sa iya no nakapanimaho na ini sila no kag una pa lang ginpapanaog na nila or kung ginpagwa na nila sa grounds sang ilang mga estudyante kiti perte kuno ang baho and ang ini nga manudlo no naghambal pa nga tilang tawon sa iban dito nga area or sa palibot no sang school kung bala naga-experience sa pareho nga sitwasyon no kon na nakapanimaho man and according sa iya may ara man Lods nga same man gali ang experience sa message no nag-message siya sa group chat nila nga mga manunudlo kag didto na balaan nga hindi lang sila ya mismo ang naka-experience. So siya ara to kahapon no aside siguro sa pagbantay sang iyaman nga mga estudyante nga gindala sa ospital, siya man mismo Lord so naghambal nga di nakapanimaho siya kag naglain man ang iya nga pamatsyag. Ayun, so kabay pa no nga mag-alayo nang ini nga mga estudyante nga nagalain ang pamatsyag o naglain ang pamatsyag pangon siyang ila nahaklo nga foul odor na tugtog karon no wala pa naton na determina kung ano gid ang ginahalinan. Yes, correct ina Lord. So nagapamangkot man kada sa aton nga Department of Health kung balati kiti ang aton nga DOH nagkagtuman didto Lord na may ara makita to no sang provincial office ng DOH sa Antique and according sa ila Lord no wala pagid gihapon sang natumod nga rason no ano bala ining foul odor no kiti hambal nila chemical kuno ini Lods pero kiti wala kita kabalo kung ano nga klase ka chemical kung bala chemical gid man ini and according din sa DOH nato no padayon ang ila man nga investigation and kung madumduman no ang aton nga gobernador si Gov Paulo Javier nagsulat diri no kay RD Humang nati magapangayo sang augmentation no sang manpower so according diri no sa aton nga DOH Region 6 ang may ara naka-standby Lods nga medical team nga ready anytime ipadala dito no sa province of Antique. So gimakot naton kung ano pila ka bilog man ini no ang composition sang medical team so far wala pa kita sang information but pag abot Lods no sa medical beds nagpadala no ang aton nga DOH sang 35 ka cot beds no dito sa probinsya sang Antique halin ini Lods no sa Malay Aklan. So inilots no sa 35 naton nga cot beds ginpadala ini sa Ramon Maza nga hospital and then ang 25 naton no naka-standby anay sa Provincial Health Office sang Antique. Lods, madamo gid ka salamat sa imo nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So there you have it, Mabian. Update coming from DepEd Antique. Kasunod man sa nagluntad nga insidente dito sa Banwa sa Sibalom Antique kung sa diin. Pila ka mga estudyante naglain ang pamatsyag matapos nga nakaklo siyang hindi pa karon matumod nga chemical o kung baho nga nagaresulta sa pagdala sa ila sa narituhay nga mga balay bulungan. So pagkamaayos ang DepEd Antique nga isuspende ang paghiwat sa face-to-face classes sa 4 ka bulutuan malapit sa sining area kung sa diin madamo sa mga estudyante ang naglain ang pamatyag. We look forward kita sa pag-ayo sa aton sini nga mga apektado nga mga estudyante, mga pumuluyo dira sa Banwa sang Sibalom para makabalik na sa normal ang mga sitwasyon, partikular ang pagtuon sa aton sini nga mga estudyante. And sa mga concerned government agencies, Department of Health, kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno Mabian ha kapag madasig kita nga makapalapot sang nagakaigo nga bulig. We are talking about the safety kag recovery sa aton sini nga mga estudyante dito sa Sibalom Antique. Alas 9:37 sa aga sa aton nga pagparumbalik Mabian dugang nga mga balita lokal.
kag update sa kaniwat nga pag-wish awarding ceremony pagkatapos lamang sang pila ka pahanundok. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Okay, 1, 2, and... Pahatuon, balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Araw-araw, puro tsaa ang hanap. Minsan mainit, kadalasan mapait. Ngunit darating ang panahon, mapapasok at makakapasok ka. Huwag nang makitismis. Doon lang tayo sa totoong balita. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Ang sumitsi ay pangmanghang, ang sumipol ay pangbunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Murang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto niyong ganito kahimbing ang inyong tulog, chill ka lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze. Kaya di kailangan nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaling naka-timer. Hayaang umiikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madilim na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya
Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:43 sa aga. Sige po nagpapamat ka po sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pabihan, gininagurahan na ang Negros Occidental Language and Information Technology Center o NLETC Campus sa Talisay City. Ang bagong site ang may 3-story NLETC building kag 2-story campus dormitory. Ini ang pinakabagong innovation hub sa probinsya nga ginalauman baga serbisyo sa kinahanglanon sa industriya, akademik kag komunidad. Ang NLETC isa ka registered technical vocational school nga naka-focus sa information and communications technology kag language sectors. Kadungan sa aktibidad, ginbaton man sa DepEd Negros Occidental ang 1,000 ka voucher para sa upskilling sang mga public school teacher. Samtang sa ibang pang balita, Publiko. Radyo Pilipinas. Gin-turn over na sa Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo ang shared service facility para sa Pandan Weaving sa Bahi Weavers Association sa Banwasang Leon. Ini nagalakip sa masobra 600,000 pesos nga balor sa pressing, riveting kag sewing machine nga magamit sang mga katapos ang asosasyon para mas mapadasig kag maparami ang ila ginaubra nga mga woven product. Sa giniwat nga seremonya ginpabutyag ni DTI Iloilo Provincial Director Maria Dinda Tamayo ang iya pagsaludo sa mga bahi weavers sa ila padayon nga dedikasyon sa piyak sa mga panghangkat nga ila ginatubang, partikular sa limitado nga access sa transportasyon. Tuma naman ang pagpasalamat ni BWA President Susan Gadian sa rawaton nga pasilidad nga dako nga bulig para madugangan ang kalidad kag kantidad sang ila produkto. Nebloan lakip sa mga ginpabuga nga produkto sa Bahi Weavers ang bags, mats kag nunay tuhay nga mga accessories. Samtang padayon ang pag-inganyo sa DAWB o Department of Agriculture Western Visayas Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD sa tanan nga mga pumuluyo kag bisita sa Western Visayas nga magpadulong sa Kadiwa Display Center kag magpamakal sa mga produkto nga ginapabugal sang nanoy tuhay nga mga manguma, mangisda kag food processor sa 5 probinsya sa Western Visayas. Bumalin sa ginbuksan ang nasambit nga Kadiwa Display Center sa Hunyo 23. Naglapot mabiyan sa 30,000 pesos nga kita ang natipon sa unang simana nga pag-operate sa Kadiwa Display Center. Lakip sa mga mahimo mabakal ang mga produkto kaangay sa mga preska nga mga ulutanon kag prutas, mga nanari-sari nga mga processed product kasubong sang tsokolate, tableya, atsara, jams, ice cream kag special rice. Ang pagbukas sa Kadiwa Display Center ang pagsuporta sa handom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga obrahon nga mas accessible kag mas affordable ang mga agricultural fishery product para sa mga Pilipino, ilabi na para sa mga mahuyang nga sektor. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:47 in the morning. May tanan sa siling nga balita,
Nagpakig-angot kita kay Ma'am Lea Veloso sang DA Amad agud kamustahon kung kamusta na ang ila sini nga pag-operate sang Kadiwa Display Center. Kagyari ang iya naging sabat. Nakaprobinsya, except ang Negros Occidental. So, bisan may mga tag-isa, duha ka mga representatives, pero may harap kita from all 5 provinces ng Western Visayas. Ma'am, So, madamo, bigyan nga halin sa Iloilo. Ma'am, may window the rationale sang pagbukas natin sa Kadiwa Display Center. Ano gid ang katuyuan sa DA sa pagbukas? Okay, so aton na primary purpose yun, kung aton din buksan ang atong Kadiwa Display Center, hindi tungod para nga ma-accommodate naton sa ma-showcase ang mga potential ng mga products ng atong rehiyon, at makaserve kita as a venue para sa ating mga farmers, fisher folk, and other business entrepreneurs and investors na maharap sila nga access sa market, sa price information, sa training services, business opportunities, and direct links with buyers, institutions, and other private sectors. So, ang atong center, yes, sir? Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. So, ang atong center, mag-cater man sa mga services na nag-include sa provision sa mga pinanglanon sa atong small and medium producers, sa atong nga food processors, tungod kami arak kita director nga gamay lang nga na mga equipment na pwede nila magamit. So, ang DA, ang atong commitment, amo ang pagpadayon sa pag-support sa aton nga mga local suppliers and potential processors sa pag-promote, sa pag-market match, mag-link sa ilang produce, either fresh or processed. May ma'am, anong equipment ni ma'am? Kaya na-mention mo, ma'am? So mayari kami din nga mga freezer, mga chiller, mga may wala pa kami nagamit nga mga vacuum packaging na sir, para mag-package sila. Then may ara rin nga printer para sa mga tarpaulin. Manugang lang kami sir kung ano ang mga needs sa packaging, especially sa packaging sa labeling sa ilang mga products. Para ma-enhance. Although sir nga may hala na sila packaging, so ba hands, so pwede ang ato sa ila. I see. Ma'am, ma-clarify ko lang, ang ID Ang gabay mga biyan sa nipayag di Ma'am Lea Veloso sang DA Amad angod sa sininggin buksan nga Kadiwa Display Center nga ginalauman nga magahatag sa mas barato kag mas kalidad nga mga produkto sa mga manguma hindi lamang diri sa Iloilo kundi sa iban pa nga mga probinsya sa Western Visayas, particularly sa mga Pilipino gikan sa mga mahuyang nga sektor. Kinalauman man nga pinaagi sa sining Kadiwa Display Center, mas makilala pa mga produkto kag makaganiat sa dugang mga investor para sa aton sining nga mga mangunguma, mangingisda kag food processor sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:51 sa aga. Mabiyan kita sa oras kinabilin sa aton sining nga pagpalagad. Diri nagilamang ko batong edisyon sa mga adlaw sang Webes. Julio 3, 2025. Again, happy 36th birthday. Akon nga magulang si Julian Perez. Sa lagi lamang sa akon nga mga katuwang technical, Mr. Alan Defantes sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Herbas. Maramong nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.